Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. 3 araw na lamang po o 4 at atin na pong ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Kumbaga sa ating pong paglalakbay, sa Ebanghelyo natin, ipinahayag din, no? Sabi, malapit na siya na makapasok sa Jerusalem. At doon ay tunay na yung kaganapan ng kanya pong misyon at siya ay pararangalan na rin pagpasok niya ng Jerusalem. Pero dito po ay kanya munang ipinaalala
pinauunawa sa kanyang mga tagapakinig, tagasunod, lalo na sa kanyang mga alagad, kung ano yung maipapaliwanag tungkol sa kanyang paghahari. Sa ayaw at sa gusto ng tao, tanggapin man siya ng tao o hindi, mangyayari ang ayon sa kagustuhan ng Diyos. Siya ay magiging hari ng sanlibutan. Hindi hari ng isang bayan, ng isang lugar, kundi hari ng sanlibutan. Kaya nga yung pagpapaliwanag niya nitong kwento tungkol sa isang tao na aalis para gawing hari at muling magbabalik para sa kanyang panunungkulan bilang hari. So hindi magiging kabawasan sa Diyos na siya ay hindi kilalanin ng tao. Naintindihan po ba yon? Magdasal ka man sa Kanya o hindi, mananatili siyang Diyos. Mananatili siyang hari. Pero pakatandaan natin, ang hindi kumikilala sa Panginoon bilang hari, siya ang nawawalan. Kaya nga yung kung paandarin lang natin yung imagination natin, di ba, no? Sa unang pagbasa, ipinakita kay San Juan, ito yung langit. Totoo yung lugar, totoo yung langit. Sa kanyang propesiya, ipinakita ng Diyos, habang hinihintay niya ang katapusan ng kanyang buhay dito sa mundong ito, ito ang naghihintay sa iyo. Ito yung langit. Pero bago nga tayo makarating doon, ano ba? Tinatanggap pa natin talaga si Kristo bilang hari ng ating buhay. Kasi yung hari natin, base sa talinghaga na kanyang ibinigay, ay napakabuti. Bago umalis, nagkaloob siya. Diba? Nagkaloob ng mga salaping ginto sa kanya po mga tauhan o sa kanyang mga alipin. Pero bakit merong isang tao na nagsasabing, alam ko pong kayo'y masama? Saan ang galing? Sa umpisa pa lang, di ba? Ipinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian. At narinig natin doon sa mga nauna, hindi niya binawi, kundi lalo pang ibinalik at dinoble pa yung kanyang iniwan. Hindi niya binawi. Pero bakit ganito yung ugali ng isa na alam ko pong kayo'y masama at nangunguha ng hindi inyo? Kanino ba yung binigay niya? Kanino ba yung natanggap niya? Kaya base sa kanilang mga naging pag-uugali, doon ibinase din yung pagpapala o parusang igagawad ng ating Panginoon. Tandaan natin mabuti, hindi tayo dapat bumalik, hindi tayo dapat humarap sa ating Panginoon na wala tayong improvement. Hindi pwedeng ganito lang. Umalis siya na ganito ka, babalik siya na ganito din, ay hindi po pwede yan. Pero lahat ay patungo, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng tao, ikauunlad ng tao. So kung sa kabuhayan, kung sa konteksto ng kabuhayan, bakit sila nagiging mayaman? Kasi pinag-iigihan nila. Kasi pinahalagahan nila yung mga biyayang ibinigay sa kanila. Nagpupursige. So bakit ka mahirap? Kasi yan lang ang iyong ginawa. Wala bang opportunity? Wala bang mga pagkakataon para umasenso? O sadyang ganyan ka lang talaga mag-isip? Hindi tayo pwede magreklamo
na magreklamo. Kasi sa ibang mga talinghaga, binigyan tayo ayon sa ating kakayahan. At ang inaasahan na tayo po ay mas malalago at mas pag-iibayuhin pa natin ang ating sarili para pagharap natin sa Panginoon ay talagang buong kapakumbabaan nating sasabihin, ito po ang naging bunga ng iyong ibinigay sa akin. So haharap tayo sa Panginoon. Sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari ito. Si Kristo ay magiging hari. Amen?